Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungad sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Katulad ng ulan na nagdudulot ng ginhawa sa lupang tigang, ang salita ng Diyos ang siyang bumubuhay sa atin. Subalit katulad ng nasasaad sa talinhaga, kailangan nating ihanda ang lupang tatamnan ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang ulan at niebe, paglagpak sa lupay, di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait-butil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba yaong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana, ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na tag-ulan ay lumambot yaong lupa, kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. Nag-aani ng marami sa tulong mong gumagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. Gumagala yaong tupa sa gitna ng kaparangan, at hitik na hitik man din ang trigo sa kapatagan. Ang lahat ay umaawit, sa galak ay sumisigaw.
Inuusig at pinahihirapan ang mga alagad ni Kristo. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay magdudulot sa kanila ng kaluwalhatian at ganap na katubusan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Hesukristo upang tumubo sa tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan, lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tiga-60 at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 15 linggo
sa karaniwang panahon. At ngayong linggong ito ay binibigay sa atin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng talinghaga. Pero maganda po na mapakinggan natin mabuti lalo tigit sa pinakahuling bahagi ng ating Ebanghelyo ay kanyang sinabi, ang may pandinig ay makinig. Pakisabi nga sa katabing, makinig ka. Kasi kung sa simula pa lang, ayaw nating makinig, wala talaga tayong magagawa dyan. Kaya nga, minsan, no, pag tiningnan mo yung mukha ng katabi ninyo, o kaya mukha mo mismo sa salamin, imaginein mo nga kung wala kang tenga. Imaginein mo kung isa lang ang tenga mo, tapos dalawa yung bibig. Paano tayo, ano itsura natin yan? At isa sa pinakamahalagang senses na dapat normal sa atin ay ang pandinig. Kasi yan yung magtuturo sa atin kung ano ang lalabas sa ating bibig. Kung maalala nyo po, kapag sanggol, inuulit-ulit mo sa kanya ang mga salita at kung ano ang nare-register sa kanya, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya nga, paulit-ulit, mama, papa. Then maya-maya magugulat ka, lalabas na ito sa kanyang bibig. Ulitin natin ulit, no? Sabi ni Kristo, ang may pandinig, makinig. Sa talinghaga na ibinigay sa atin, itong talinghaga ng isang magsasakang lumabas para maghasik. At sinasabi dito na ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang maghasik o ang magsasaka na naghasik ay ang Diyos. Sa sinaunang pamamaraan ng pagsasaka, ito ay ginagawa nilang pagsasaboy. Meron pa ba ditong umabot o naabutan ng ang kanilang mga magulang ay magsasaka? Wala na? Ayaw nyo na, no? Pero gusto natin ng bigas, gusto natin ng kanin, pero ayaw na ng mga bagong henerasyon magsaka. Kasi nga, sa ating bayan, sa ating bansa, ang mga magsasaka, mahihirap na dapat sila ang mayayaman. Kasi yung lupain. Pero siyempre, only in the Philippines, mahirap ang mga magsasaka. Unless ikaw yung hasyendero at nagpapasaka ka. Pero dito po, no, binigay niya itong talinghagang ito para ipaunawa sa atin, una, iisa lang ang binhi. Ibig sabihin, isang uri lang ang binhi na kanyang inihasik. Ang naghahasik o nagsasaboy, iisa lang din, ang Diyos. Nagkakaiba lang sa lupa na tumanggap ng binhi na sinaboy. Kaya nga, sinasaboy lang po, no? Pag sinabing isinaboy, di ba na kukuha, ihahagis. Hindi isa-isa. Tandaan mo, ang biyaya ng Diyos, hindi tinitipid. Ang biyaya ng Diyos, isinasaboy. Ngayon pa lang, nagsasaboy na. Lahat tayo, binibigyan na ng biyaya. Bakit ganun, Father? Nung umuwi siya, talagang maginhawa. Bakit ako, hindi pa rin? Kasi nga, ang tumatanggap, kung tayo na sinasabing, tayo ang mga recipient o receiver, tayo ang magandang tanungin, anong uri tayo ng tumanggap ng biyaya ng Diyos? Anong uri? Ano ba? Nung pumunta ka ba dito, dispose ka ba
Nang pumunta ka ba dito, inihanda mo rin ang iyong sarili? O pumunta ka lang dito, wala lang? Kaya kahit anong sabihin, kahit anong ipahayag dito, dahil nga sarado ang ating mga sarili, sarado ang ating mga tenga, kaya wala tayong maintindihan. Minsan yung kasabihan natin, di ba? Nang magsaboy ng biyaya ang Panginoon, nasaan ka? Tulog o tulala? Nasaan ka? Lahat tayo, isa lang naman ang narinig natin. Pero ilan sa atin ang mulat? Ilan sa atin ang nakakaalala ng mga ipinahayag, nagbiyaya ng Panginoon ngayong umagang ito? Sabi ni Kristo, ang may pandinig, makinig. Kaya tandaan natin lahat ng ipinapahayag na salita ng Diyos para sa kabutihan ng tao. Bakit may napapahamak? Kasi merong hindi nakikinig ng tama, merong ayaw makinig. Kaya kapag ang isang tao ayaw makinig, talagang pinili niyang wag makinig kahit anong paliwanag, walang magiging silbi ito sa taong yan. I'm sure kayo po mga magulang na naririto, alam ninyo yung kahalagahan na ang mga anak ay nakikinig sa inyong mga payo. Kasi para ito sa kabutihan nila dahil bunga na rin ng ating mga karanasan ang ating sinasabi sa kanila. Mahirap po na pagdating ng araw, sasabihan tayo na kung nakinig ka lang. Di ba po, no? Kung nakinig ka lang, mas maayos ang buhay mo ngayon. Kaya muli, kung makikinig ka lang sa Diyos, magiging tiwasay ang buhay natin. Minsan, talaga, anong nangyayari sa lipunan natin? Anong nangyayari sa mga bill ng kuryente natin? Bunga yan ng hindi natin pakikinig. Kaya itong mga ito, ang mga hearing, at habang nag-hearing, sumisimple ang Meralco, deserve natin yan. Kasi ayaw natin makinig . Hindi tayo nakikinig. Hindi sa may diferensya, kundi pinipili lang talaga natin kung ano ang gusto nating pakinggan. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinuturing ni Jesus na pinagpala ang lahat ng nakikinig sa kanyang salita at nagsasabuhay nito. Tumalangin tayo ngayon sa Diyos Ama na wag lamang tayo maging mga tagapakinig ng salita, kundi mga tagasunod na nagsasabuhay nito. Ang ating itutugon, Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita.
upang ang simbahan ay patuloy na hubugin ng salita mo, O Diyos, sa pamumuno ng paggabay ng Santo Papa, mga obispo, pari at mga diakono. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang mga nasa serbisyo publiko ay tapat na maglingkod sa bayan ayon sa halimbawa ni Jesucristo, at makatagpo sila ng inspirasyon at lakas sa iyong salita. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang maabot ng salita mo, O Diyos, ang lahat ng nagtatrabaho sa mass media, maging katuwang nawa sila sa pagpapalaganap ng mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang buong lugod kaming maglingkod sa iyo at sa aming kapwa, hindi lamang sa panahon ng matinding pagsubok, kundi pati sa mga karaniwang pagkakataon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-abuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kaming makinig sa iyong salita. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamang sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Salvador at Estrella na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagbibili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Unghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal,
ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.